Noon, magsi-16 pa lamang si Larissa. Bago pa lang nagliliwanag, pero kalat na kina Larissa, natakda siyang lumipad patungong Singapore. Buwan noon ng Marso, bisperas ng kanyang kaarawan. Nabulabog siya sa pagkakaingay ng mga kapitbahay. Kasalukuyan siyang nasa banyo. Nagsisipilyo pagkahilamos. Tinanghali siya ng bangon kaya madaling-madali siya. Naghihintay ang mga gawain sa bahay. Araw noon ng Sabado. Padamping tinutuyo ng bimpo ni Larissa ang kanyang mukha nang marinig niya ang kanyang pangalan. Bukod sa mga tawag, may mga kumatok din sa harapang pinto. "Yuhu, Isa! Gising ka na ba? Hoy, gising! Tama ng pa-beauty sleep mo dyan." Nakilala agad ni Larissa ang may-ari ng mga tinig. Ang una ay sa best friend niyang si Annie. Ang pangalawa ay sa tsismosang kubrador ng huweteng na nakatira sa bungad ng kanilang barangay. Kinabahan si Larissa. Baka may kung anong nangyari sa tatay at nanay niya. Bago tumilaok ang mga manok, nasa bayan na ang mga iyon para mamili. May maliit silang tindahan sa harap ng kanilang bahay. Tagabuhat ng nanay niya ang kanyang tatay. Pagka-uwi ng mag-asawa, mag-aalmusal lang si Ka Anton, ang tatay ni Larissa, saka mamamasada. Dating family driver si Ka Anton. Magkasalit na kotse at station wagon ang gamit ng mga amo nito noon. Pero ngayon, tricycle na lang ang minamaneho ng tatay ni Larissa. Nilabas ni Larissa sina Annie. Nagulat siya. Isang pulutong ng mga kababaryo ang nangag-ipon sa harapan ng maliit nilang bahay. Bakit? Sa best friend niya nakatingin si Larissa. Anong nangyari? Ang numero unong tsismosa ng barangay Ipil ang nagtanong, si Aling Ines. Nito, totoo ba? Pupunta ka sa Singapore? Nabigla si Larissa. Hindi siya agad makahagilap ng isasagot. Tumatanggap na ba ngayon doon ng DH na 17 lang? Dugtong ni Aling Ines sa naunang tanong. Siniko ni Annie ang kubrador. Akala ko ho ba? Narinig niyo yung sinabi sa radyo kanina. Aba narinig ko nga, sabi ni Aling Ines. Pero yung dulo na lang ng pagbati ng ma'am ni Larissa ang inabot ko. Sabi ni Larissa sa tsismosa, 15 anyos pa ako ngayon, Aling Ines. Bukas pa ho ako magsi-16. Pagpasensyahan mo na si Ines, Larissa, salo ng isang kapitbahay. Akala niya siguro 17 ang kasunod ng 15. Kaya madalas siyang short sa kubransa niya. Hindi maalam magkwenta. Nagprotesta si Aling Ines. Lalo siyang kinantsawan ng mga kababaryo. Bago makapagpaliwanag si Larissa, heto at paarangkadang dumating ang tatay niya at nanay. Naalarma si Ka Anton sa nakitang kulumpo ng mga kapitbahay sa kanila, kaya nagmabilis iyon sa pagmamaneho ng tricycle. Tulad ni Larissa kanina, ang unang tanong ng nanay niya sa mga iyon ay kung ano ang nangyari. Si Annie ang nagpaliwanag sa mag-asawang Lucero. Binati ho ni Ma'am Trini sa programang Gumising Kabayan si Larissa, sabi ni Annie.
Siya raw ho ang nanalo sa essay writing contest ng Philippine-Singapore Friendship Society. At ang premyo niya ay trip to Singapore at pag-attend sa special summer class sa National University of Singapore. Pang-umagang programa sa AM radio ang Gumising Kabayan. Ang host ng programa ay mister ng taga-barangay Ipil din. Dahil doon, sikat sa mga taga roon ang nasabing news at public affairs program na alas 5 ng umaga ang simula. No wonder, kalat agad sa barangay ang balita. Yun nga lang, ang ibang late na nag-tune in, tulad ni Aling Ines, ay hindi nakuha ang kabuoang balita. Kaya nagsisugod sila kina Larissa. Buong akala nila pupunta sa Singapore ang dalagita para pumasok na domestic helper. Sabi ni Kapo rin kay Larissa, "Hindi ba't nasa Maynila ang principal ninyo?" "Oo nga," sagot ni Larissa. "Nanganak daw si Ma'am Trini noong Makalawa. Nasa Makati Medical pa nga raw siya hanggang ngayon." Si Ma'am Trini o Mrs. Trinidad Paez ang principal ng Magdalena High School. Sa kabila ng hinuha ng mga taga roon na tuluyan na itong tatandang dalaga, nakapag-asawa pa rin ito kahit 40 anyos na. Hinulaan din si Ma'am Trini ng marami na hindi na magkakaanak pa dahil sa edad nito. But 2 years later, she proved them wrong again. Nabuntis ito. At komo delikado ang pagbubuntis na iyon, minabuti ng mister nitong dalhin sa Makati Medical ng misis para doon isilang ang kanilang panganay. Paano nalaman ng principal niyo, Larissa, o sisa ng isa pang kapitbahay, na pupunta ka sa Singapore? Pero, singit ni Aling Ines, "Pupunta ka nga ba ron para mag-DH ha, Larissa?" Kinantyawan uli ang kubradora ng mga kasamang osyoso. "Ang kulit mo talaga, Ines," anang isa. "Di mo ba narinig ang sinabi ni Ani? Premyo ni Larissa ang pagbaron, hindi para mag-domestic helper." Inignora na ni Larissa ang mga kapitbahay. Sinabi niya sa ina at ama na papasok na siya sa loob ng bahay. "Hindi pa ako nakakaluto ng almusal," ani Larissa. Sina Kapuring at Kaanton na lang ang kinuyog ng mga tanong ng mga kapitbahay. Mabilis na sumunod si Ani kay Larissa patungo sa kusina. Ganoon ka-close ang magkaibigan. Malaya silang maglabas-masok sa kani-kanilang bahay. Parang magkapamilya na rin. Walang imik na inilabas ni Larissa ang lamig na kanin na isasangag, ang dinaing na bangus na ipriprito, ang mga hinog na kamatis at isang sibuyas na hihiwain bilang sausawan. Tumulong si Ani sa pagbabalat ng bawang para sa sinangag at paghihiwa ng mga kamatis at sibuyas. Nilalamas noon ni Larissa ang kaning lamig. "Alam mo na ba ang tungkol sa panalo mo?" Maya-maya'y tanong ni Ani. Tumango si Larissa. "Kahapon pa," aniya. "Pagkagaling ko sa practice namin sa graduation, inabutan ko rito yung messenger ng DHL. Galing ang sulat sa organizing committee ng Philippine-Singapore Friendship Society sa Makati. Andoon ang opisina nila." Di totoong ikaw ang nanalo?" tanong ni Ani. "At pupunta ka sa Singapore niyan?" sagot ni Larissa.
Totoong ako ang nanalo sa libu-libong entries na galing sa graduating high school students mula sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Eh, bakit malungkot ka? Usisa ni Annie. Kasi hindi naman ako pupunta sa Singapore, sagot ni Larissa. Bakit? Tanong uli ni Annie. Bago muling makaimik si Larissa, alam na agad ni Annie ang isasagot ng kaibigan. Ayaw akong payagang umalis ni na tatay, sagot ni Larissa. Parang nakapagtataka ang pagtutol ng magulang ni Larissa na mag-aral siya sa special summer class sa pinaka-prestigious na pamantasan sa Singapore. Pero may dahilan. Isang napakalungkot na trahedya ang ugat ng pagtutol na iyon ng kanyang mga magulang. Ngunit ibig ding sisihin ng dalagitang si Larissa si Patrick. Would you like to know why? Abangan